problemado ang mahigit 100 empleyado ng Konseho ng Makati. Hindi raw kasi sila sasahod dahil walang vice mayor na pumipirma sa kanilang payroll. Yan naman ang tinutukan ni Mark Salazar. May dalawang balita rin pag dalawa ang mayor pero walang vice mayor ang lungsod. Good news at bad news. Good news para sa 8,000 empleyado ng Makati City Hall. Simula ngayong araw, lalabas na raw ang sweldo nila para sa katapusan matapos itong mapirmahan na ni Mayor Junjun Binay. Pero bad news naman para sa mahigit 100 empleyado ng Makati City Council na nakapailalim dapat kay Vice Mayor Kid Peña. It's sad to announce that the salaries of our members of the Sangguniang Panlungsod will not be able to receive their salaries because of the refusal of Vice Mayor Kid Peña to sign the necessary documents. Sabi ni Vice Mayor Kid Peña, hindi raw niya kasalanan kung hindi sumweldo ang mga taga-konseho na mga kaalyado ni Mayor Junjun Binay. Bilang Vice Mayor, si Peña ang nagsisilbing presiding officer ng City Council at pumipirma sa sweldo ng mga konsehal at kanilang mga tauhan. Pero dahil pinaninindigan ni Peña na acting mayor na siya, hindi na raw siyang dapat pumirma ngayon sa payroll ng konseho. Dapat daw gawin ito ng acting vice mayor o ng pipiliing presiding officer ng City Council. Ayon sa DILG NCR Director, sa pagkakataong nawala o nasuspinde sa puder ang halal na alkalde ng isang lugar at tumayong acting mayor ang nakaupong vice mayor, kailangang tukuyin ng COMELEC kung sino sa mga halal na konsehal ang uupong acting vice mayor. Dalawang number 1 from both districts, District 1, District 2. From there, automatically, kung sino yung maano sa quotient, yun na ho ang acting vice mayor. Or better yet, pwede rin po siguro among themselves, pwede silang mag-appoint ng temporary presiding officer. And from there, I guess, pwede na rin po silang kausapin lang nila yung bangko. Aalamin naman daw ng acting city administrator kung paano mapapasweldo ang 120 tauhan ng konseho. I'll have to sit down with our legal officer if there's a possibility that we can come up with something legal for them to be able to get their salaries. Ang ilang konsehal at empleyado ng konseho, dismayado. I'm sure kung malalaman nilang hindi sila makakasweldo today or tomorrow or Friday, nakakalungkot naman kasi may mga anak sila, may mga bahay na kailangan bayaran ng kuryente, tubig, na sana naman isipin niya rin yun. Kaya namin, tagal namin nagsakripisyo po eh. Kaya niyo yun? Oo. Opo, talagang ganyan, kasama sa akin. Hanggang ngayon, wala pa rin sariling city treasurer si Peña mula sa Department of Finance. Hindi rin siya makapasok sa new City Hall building para mag-opisina bilang acting mayor. Makikipagpulong raw si Peña sa DILG dahil nararamdaman niyang tila nag-iisa na siya sa laban. Ngayon, kaya medyo parang humihiling ako sa DILG na alalayan din naman ako para yung trabaho ko hindi ma-hamper at masabihan si Mayor Junjun na wag mag-interfere. Kasi parang yung kanya naman, on my part being the acting mayor, usurpation din naman yung kanya nung aking authority ngayon, kaya suspended siya. Pero kahapon, sabi ni Binay, siya pa rin ang may kapangyarihan sa pagpapatakbo ng lungsod. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.